maramdaman niya yung loob ng bata na hindi ka love sa family mo, pero I can give that kind of love and safety sa iyo, naniwala yung bata. Minsan, the grooming coming from the family is, wala akong ibang choice, mahal ko yung aking pamilya, pero ito lang yung paraan para makatulong ako sa kanila. Kasi may dowry. Hindi solusyon, no, ang pag-aasawa or pagsasama dahil nabuntis yung bata, lalo pa if ito ay isang sexual abuse na. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang fashion. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Talakayan tungkol sa ating kalusugan at hindi lang physical na kalusugan kundi kalusugang mental dahil yung mga iniisip natin, yung mga tumatakbo sa ating isipan, sa ating ulo, yan ang ating pag-uusapan. Ngayong gabing ito kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla at kasama natin sa ating talakayan ay ang MX3. Kasama natin ang ating medical doctor, si Dr. Edwin Biendoc. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Chess, at sa mga tagapakinig natin, magandang gabi po. Ayan. Ang pag-usapan natin ay depression, Doc. Opo, dahil alam nyo, ang buwan ng Mayo ay tinagurian po nila bilang Mental Health Awareness Month. Mm-hmm. At ang isa sa pinakamabigat ngayon na nagiging suliranin ng society natin, ito, depression. Marami daw po nagkakaroon ng ganito ngayon. Okay. Itong depression, Doc, actually maraming beses na natin itong naririnig at na-discuss na rin natin dito sa programang Lunas. Pero ngayon, syempre may mga kakilala tayo na binabanggit. Ito daw yung diagnosis sa kanila. May mga posts sa social media na ito daw ang dahilan ng maraming bagay. Nang siguro paghiwalay ng magkarelasyon, mag-asawa, pamilya, pagtalikod sa ilang mga bagay na dati niyang ginagawa at marami pang iba na may kaugnayan dito sa kondisyon na ito. Unang-una, Doc, lilinawin natin, ito ba ay isang sakit o medical condition? It's a medical condition. Yung mga psychiatrists, kinoconsider to as one of the DSM-3. Ibig sabihin, di karamdaman totoo, kundi isa sa posibleng sintomas ng mas malalim na dahilan. Okay. Kaya natin pinag-usapan to, ha.
nag-iiba ang society natin, tapos nag-iiba rin ang mga dahilan ng depresyon. Alam mo bang ang daming nalululong sa online gambling. Naku, naging usap-usapan na rin yan, Doc. At hindi lang yan, speaking of depression, kumbaga may implication yan sa economic status, financial status, financial health din ng ating mga kababayan, Doc. Oo, alam mo kung may papakita lang natin itong picture na ito, ang dami pong nasirang pamilya, ang nagkabaon-baon sa utang ng mga ordinaryong citizen dahil doon sa cellphone nila may mga alok na kita ka rito, magiging paldo ka rito, konting tamang. May mga kakilala tayo na 100,000 ang naging utang na hindi na nila halos mabayaran. May milyon ba? Yun nga, oo. Para sa mga nakatutok lang sa atin sa pamamagitan ng audio, Doc, o sa radio or nakikinig lang sa atin, habang iba silang ginagawa o naka-background tayo sa kanila, Doc, i-describe natin sa kanila yung mga visual aids na inihanda din natin ngayong episode. So sabi dito sa ating picture, no, na nire-represent yung mga ang naging cause ng depression nila ay nalulung sila sa gambling. I lost all my money to gambling. Ano daw ang gagawin nila? Major cause of depression in the Philippines now, isa ang gambling. Alam mo, Dok, naging meme na rin yan sa Facebook na ito ako ngayon, sabi niya, dahil sa sugal, meron na akong motor. Nakabili na ako ng motor, sabi niya. Kunyari, ang pangalan niya Roger. Roger, dating may Montero. Yung parang ganun, Dok. Nakabili na ako ngayon ng bagong, nakalipat na ako ng apartment. Parang ganyan. Nakalipat na ako ng 2-story apartment. Tapos nauwi na lang bigla sa price. Or dati pala, Dok, meron siya sariling bahay. So parang ang mga kwento, funny, it may seem funny, pero ang plot ng joke ay dati meron silang bahay. Ngayon, nangungupahan na lang. Buti nga kung may nauupahan pa, Dok, no? Dating may sasakyan, wala nang. Yes, wala nang sasakyan. So may mga ganun, Dok. Well, hindi ko alam kung paano natin. Well, kasi mismo mga celebrities ang nag-i-endorso, makikita mo online, hindi ba? So, naman ng Filipino, celebrity-oriented, kasi sabi ni ganito ay kasi gusto kong gayahin si artistang ganito, o kaya nakita ko kay artistang ganito. So, hindi nila alam na pwedeng yun ang ikalulong nila . So, yan ipag-usapan natin. Isa sa dahilan ng depresyon, yung online gambling at iba pang mga pagdusugal. Tapos pag-usapan natin ano nangyayari sa utak, sa loob ng utak ng isang taong may depression. Ano ang maging komplikasyon nito? At ano yung mga sinasabing maaaring makatulong sa kanila dito? Oo. Ang number po natin na pwede ninyong pagpadalhan ng inyong questions habang tayo ay nagdi-discuss, ang numero 0918-8888-693. Ulitin ko po, 0918-8888-693. Kung may mga tanong po kayo, actually, si Doc ay hindi po naman isang psychiatrist or psychologist, pero may papaliwanag ni Doc, anong manifestation kapag ikaw ay depressed na pala? Ano yung mga sintomas na dapat i-watch out sa iyong sarili, maging sa kapamilya? Kasi Doc, baka mamaya hindi nahahalata yung early warning signs na siya pala ay depressed na. Tama, oo. Tama ka, no? Hindi po tayo isang psychiatrist, ngunit maaari po nating makilala ang sintomas ng isang taong may depression. Pero pakita natin ang picture number 2, makikita po ninyo na hindi lamang psychological, kundi mayroon talagang biological na nangyayari sa loob ng utak ng isang taong may depression. Oo. At ito importante, Dok, kasi kapag mayroon silang mga nararanasan sa kalusugan or laging nag-iisip, hindi maawat-awat ang pag-iisip, at may nararamdaman na sa katawan, hindi naman agad din sa mga psychiatrist pumupunta, Dok, di ba? Sa general doctors, sila unang nagpapacheck up. Well, tama ka, no? Anong pagkakaiba kasi ng psychiatrist at saka isang psychologist, no? Yung psychiatrist nagre-reseta ng ng gamot, no? Ang psychologist ay nakikipag-usap sa kanya using talk therapy para harapin niya yung kanyang problema. Ngayon, bukod po doon sa psychiatrist at saka sa isang psychologist,
alam nyo, ang mga internist at neurologist, nakita din nila, may mga bagay palang nawawala sa loob ng katawan ng isang tao na hormones o chemicals kapag may depression. Pakita natin itong picture number 2 natin. Ayan po, pwedeng bumagsak yung kanyang dopamine. Alam niyo po yung dopamine, yan yung reward chemical. Yung bang masaya ka kasi naging honor ka. Masaya ka kasi sinagot ka ng nililigawan mo. Dopamine yan. Yung pangalawa, yung oxytocin. Bumababa din yan. Yan naman yung love hormone. Yung nararamdaman ng isang ina o isang magulang kapag yakap-yakap siya ng kanyang anak. Ganyan. Okay. Bumababa din yung serotonin. No? Yung kalmado. Nawawala yung pagiging kalma niya, nagiging nervyoso. At wala yung kanyang endorphin. Ito yung para hindi ka nakakaramdam ng kung ano-ano sa iyong katawan. So sila, nakakaramdam ng maraming kirot sa katawan nila dahil hormones na ito. Oo, yung dahil sa sobrang pag-iisip, di ka na nakakatulog, after ilang days, ilang weeks, ang sakit na ng katawan mo mismo, Doc. Ito yon. Sakit ng ulo. Can you imagine, di ba? Oo. Ngayon, kahit po tayo bilang mga magulang o bilang mga kaibigan, katrabaho, magandang makilala natin kapag ang isang mahal natin sa buhay ay nag-undergo ng depresyon. Which suggests, pwede bang basahin mo isa-isa ang ipapakita nating litrato starting from the upper part? Ayan. Ito ang mga sintomas na baka nagmamanifest na sa inyo mismo o kaya sa mga tao sa paligid ninyo at napapansin nyo ganito na sila. Number 1, persistent sadness. Ba't lagi siyang malungkot? At saka lagi siyang in despair. Parang laging kala mo nalugi, Doc. Tama. Yung parang wala ng kinabukasan. Feeling nila yun eh. Kahit walang kadahilanan, feeling nila parang useless na ang buhay nila. For no apparent reason, kahit walang nagsasabi sa kanila ng ganon, Doc. Oo. Hindi kailangan manggaling sa iba yung sasabihin silang useless ka. They themselves feel they are useless. Ang kasunod, Doc, ay difficulty, nahihirapan daw makatulog o kaya naman kabaliktaran, ang haba-haba ng tulog. Oo, may mga ganyan, ano? Yung iba, maraming nagre-report sa akin na pasyente na, Dok, 3 araw na akong di nakakatulog, di ko alam kung anong dahilan. That could be depression. Pero yung iba, kapag may depression, tulog naman ng tulog, yung ayaw nang bumangon at makiharap sa ibang tao. Oo, lagi na lang siyang tulog. Kala mo talagang pagod na pagod, Doc. O hindi man tulog, pikit. Oo. Nagpipikit lang ng mata. Isusunod ko na, Doc, yung siguro nga tulog sila ng tulog, baka laging pagod, pero lagi talaga silang feeling tired. Oo. Yung wala pang ginagawa pagising sa umaga, pagod na. Parang wala nang gana. Oo, hindi na may gana pumasok sa eskwela o sa trabaho. Yan. At loss of interest sa mga activities daw na previously o dati naman gustong-gusto mong gawin. May medical term dyan. Ang tawag na ay anhedonia. Oh, okay. When you say anhedonia, yung wala kang kaligayahan. Dati enjoy ka na mag-basketball, ayaw mo na mag-basketball. Enjoy ka sa pagkain na ganito, ayaw mo na itong pagkain na ganito. Yan. Parang hindi mo na nakukuha yung dating tuwa, no? Na binigyan ka halimbawa ng paborito mong pagkain. Paborito mong kainin yun dati, pero ngayon tatanggapin mo naman pero parang hindi ka masaya, Doc? That's correct. Okay. Mayroon pang sunod yan, ha? Sige, tuloy pa natin. Eto pa lang, 4 pa lang yung ating binabanggit. May ilan pang mga warning signs na dapat po nating maunawaan. Isulat ho ninyo kung kailangan o kaya naman po screenshot ninyo kung kayo ay nanonood sa aming discussion ni Dr. Edwin Bien para itong mga dinidiscuss niya matandaan. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Calafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. Kasama pa rin natin si Dr. Edwin Bien at ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ng MX3 at depression ang ating pinag-uusapan. So, Doc, may mga itutuloy tayo sa pinag-uusapan natin kanina na paano ba dapat i-approach yung mga taong nahahalata mo na kasi nagbigay tayo ng mga warning signs eh. Paano kung nauobserba mo ito sa sarili mo o sa loved one mo o sa office mate mo, sa kaibigan mo? Paano ang tamang approach? Mamaya i-discuss natin yan. Pero Doc, may mga iba't ibang manifestations o klase din ng depression na nakikita nga natin sa iba't ibang mga individual. Isa na dito, Doc, yung i-sinend mo sa akin na postpartum depression, Doc. Ayan, okay. Tandaan niyo yan ha, mga mister. Prone ang babae. Tinanong mo sa akin kanina, mas prone ba ang babae? Well, it's a hormone. Postpartum depression. 20% halos ng mga kababaihan pagbuntis niya. At ito'y dahil bumabagsak nga yung kanyang mga hormones. Okay. Sa anak eh. So, unawain natin ang mga misis. Kapag halimbawang matapos manganak, sila'y nag-iiyak, feeling nila wala nang kabuhay-buhay ang kanilang future. Yan. At ano daw ang pakiramdam ng ibang mga kababaihan? I lost myself? Parang ganon, Doc? Oo, totoo yun. Now, bukod doon sa babae, mga mister, ito naman, mga kulang. Alam niyo bang may depression din among children? Oh, kahit bata, Doc? Oo, ipakita naman natin ito. At number one reason ito, baka nabubuli sa eskwela mga anak nyo. Ano yun, Doc? Parang isa ba sa mga unang senyales yung ayaw niya na pumasok sa school? Oo. Alam mo, ang kabataan, mga elementarya, ganyan, ang hilig pumasok niyan kahit bumabagyo. Di ba na po na yun? Sa mga anak ko ganun eh. Kahit gusto pumasok eh. Oo. Pero na ayaw pumasok ng bata, nagsasakit-sakitan, masakitan tiyan, may lagnat daw siya, bully sa kanya. Dapat i-watch out ng mga signs, Doc. Number 1, nagkakaroon ng biglaang pagbabago din sa weight o timbang ng bata. Opo, ayaw kumain. Disturbance sa kanyang sleeping patterns, hindi mapagkatulog, lalo na pinapatulog natin na maaga ang mga batang pumapasok. Opo. Tapos sluggish, na parang bagal-bagal niyang gumalaw, yung parang lampayan, yung tawagin nga nila. Nagkakaroon din siya ng unusual and persistent sadness or irritability katulad ng diniscuss natin kanina. Sudden loss of interest sa activities na, yun nga, gusto naman niya dati talagang kahit na holiday, Doc, gusto pa rin pumasok, no? Ngayon ay iba na, hindi na siya happy doon, makita yung mga friends niya. Lower ang self-esteem. Hopelessness at saka thought of suicide. Maniwala ka ba? Pati bata naiisip yun. May pati mga bata. Oo. Ngayon, punta tayo sa mas may edad sa batang ito.
Teens, kadalasan ito problema ng pag-aaway ng magulang, lalo na kung naghihiwalay. Yung pag-aaway ng magulang. Ang feeling kasi ng teens, kasalanan nila kahit hindi naman kung bakit nag-aaway at naghiwalay ang kanyang mga magulang. Mayroong mga emotional indicators ito, halimbawa loss of interest, which is, di ba, parang common trend, Doc, no, sa mga diniscuss natin. Persistent yung kanilang feeling of sadness, irritable din sila, may behavioral changes, yung mga social activities, hindi na nila sinasamahan, ayaw na nilang makihalubilo sa mga dati nilang nakakausap naman o nakakasama. May academic performance shift din. So, Doc, nung dati, perfect score, nasa honor list. Yan. At yung physical na symptoms, kamukha rin ng mga pinag-usapan natin kanina, ganun difficulty concentrating. So, tatandaan natin, ang mga teens, yung hormones nila, magulo pa yan. Kasi nag-aalas lang yung katawan eh. Yan ng problema sa loob ng pamilya, nagiging depressed ang mga teenager na to. Ito, ang mga depressed naman na lolo at lola nakakaranas din ng ganung mga sintomas, pero ang mga dahilan naman nito may pumanaw na na mahal sa buhay. Dok, alam mo, naalala ko dahil binanggit natin to, yung mga talagang may edad na normally hindi na sinasabi sa kanila na may kamag-anak na pumanaw, Dok. Actually, nakikita ko na nga yan unti-unti eh. Sa sarili kong mga kaklase nung high school eh. May mga taon na nagre-reunion kami sa punerarya. Saklap isipin, o kung hindi man sa punerarya, sa ICU. No? Dahil pag nagkakaedad, maraming nagkakaroon ng karamdaman, nagiging ipin sila. Mabuti na lamang dito sa bansa natin, hindi natin nilalagak ang matatanda sa isang home for the aged. Sa Amerika, tsaka sa ibang bansa, parang matik yata sa kanila, no? O automatic, pag senior ka na, ilalagay ka na lang sa isang home kung tawagin. Tapos nakikita ng mga anak at apo nila. So yung matatanda, ang nakikita niya, puro kapwa niya matatanda. Nakikita lang sila ng mahjong, baraha. Ikot na nun. Yung iba, Dok, kahit nakasama na nila ang family nila, dahil typical Filipino family setup, no, kasama natin yung mga lolo't lola sa bahay, nakakaranas pa rin sila ng lungkot, loneliness, or parang nabuboard sila kasi lahat ng tao naman sa bahay na kasama nila may kanya-kanya ring buhay. Papasok lahat ng bata. Yung mga nagtatrabaho, wala din buong maghapon. So, minsan mag-isa rin sila, Dok. Actually, kaya nga napakaganda rin dito sa atin, bagamat yung society natin hindi ideal, no? Yung bansa natin, alam mo na, hindi natin alam kung saan patungo. Pero ang mga lola at lolo rito, isa sa kaligayahan dito, yung kanilang apo. Kakait yung apo natin, sa mga lola at lolo. Oo. At saka in fairness naman sa bansa natin, Doc, tayo lang ang nagbibigay ng mataas na pagpapahalaga din sa mga senior. Yung mga senior discount na yan. Sa Pilipinas lang meron yan. Pag nag-abroad kayo, hindi nga priority sa pilahan ang mga senior. Dito lang sa Pilipinas, Doc. Mabuti na nga lamang, no? Okay. Ngayon, naitanong mo kanina, ano yung mga posibleng magagawa natin kapag natin ay may depression na nga yung tao? Okay. Eto, Doc, may mga treatment naman na pwede nating subukan. Okay, sa akin, number 1 dito, itong psychotherapy. Oo. Huwag kahiya na magpapacheck up tayo sa isang psychologist. Hindi po naman sa psychiatrist, psychologist. At doon pwede niyang ibuhos ang kanyang mga nararamdaman. Alam mo, mga lolo't lola, gustong-gusto nagkikwento Ang haba kwento ng mga to Sa haba na ng mga experiences kasi nila, Doc, no? Oo, kasi sisimulan nila yung kwento nila nung bata pa ako na panahon ng World War I. Lolo, bilisan mo. Psychotherapy is very important sa mga kabataan also, lalo na yung mga teenager na nagtol, no? Nagre-rebelde kung tawagin, nagre-revolt, no? Pilya. Napakaganda po itong psychotherapy. Yung isa naman, Doc, ay family or couple therapy. Lalo na siguro hindi maayos ang kanilang relationship, lagi daw nagbabangayan, hindi na magkasundo. May mga ganung klase din ng therapy, Doc. Yun din, maganda rin sa Pilipinas, no? Sa ibang bansa kasi, natapakan mo lang ng konti yung paa, mag-uusap na sila tungkol sa divorce. Ang bilis nilang mag-divorce doon Ang bilis din nilang ano? At least sa atin, hindi naman ganun kabilis, no?
Pero kailangan matuto na rin tayo ng tinatawag na couples therapy. Buti nga meron sa ating mga ganun couples counseling Mm. Meron ding yung iba kailangan talagang magpa-check up or ma-hospitalize, doc, at mabigyan din ng medisina, ng gamot. O tama, ito naman ang role ng mga psychiatrists. No? Hindi ka makatulog, meron namang mga pampatulog. Meron ka anxiety, meron namang anti-anxiety. May mga binibigyan ng antidepressant, but warning, hindi po yun panghabang buhay yung mga gamot na ganon. Kailangan malaman nyo yung pinakaugat ng problema. Okay. May mga self-help strategies katulad ka na binanggit natin. Kung ang hobby mo makakapagpabawas sa'yo ng stress ay mag-road trip. Di ba may mga ganun, Doc, no? Drive lang ng drive. Yung iba nagja-jog or nagji-gym, di ba? Yung iba nag-paint nga, kumakanta, at marami pang iba. Okay lang gawin yun talaga. So ako sa mga nagzuzumba ng mga lola na up, kung todo outfit, tapos gusto na nilang umattend ng kanilang Zumba class. That is very good. Very good. Okay. Hindi natin maiaalis din, Doc, sa mga tipo na pwede nating subukan or i-suggest, di ba, is prayer, di ba? Although may mga nababasa tayo na sinasabi, please wag nyo kaming sabihan na mag-pray lang kami. Parang ganon, Doc. Ano pong may papaliwanag nyo rito? Well, kasi pag sinabi natin ganun, lalo na pinadaan lang natin na text message o kaya sa Facebook, hindi nila nararamdaman ang sincerity nun Kapag sinabi sila, ipagdasal mo talaga sila ng harapan. Or, kung hindi naman ninyo kaya, baka meron naman tayong pastor, pari, madre na pwedeng lapitan para ipagdasal po sila. Kumbaga, spiritual guidance ay makakatulong din, Doc. That's correct. That's correct. And should be number one option natin. Okay. Ang number two option natin would be to correct yung ating nutrition. Okay. Okay? Siyempre, wag natin kalilimutan, yung mga kinakain natin hindi lang pampabusog. May sustansya binibigay yan sa ating kapangangatawan. So, ito mga pagkain na maganda, medyo imported yata yung mga nakuha kong pagkain. Oo. O hindi lang hindi lang puro ang pampag-good vibes ninyo yung mga pagkaing paborito ninyo na matatamis, yung mga chocolate, mga cookies na tsokolate daw nagpapasaya sa kanila, Doc. Pero ito talagang scientifically based na may matutulong sa ating kalusugan at sa pag-iwas sa depression itong turkey meat, di ba? Ito ay protina, Brazil nuts o carrots. Brazil. Kahit naman mga nuts na ordinary. O ito carrots, Doc, ano lang yan, easily accessible lang yan. Alam mo magandang carrot, yung maliliit, yung sinlalaki lang ng daliri, na hindi mo kaya babalatan, gasan mo, ngangatain mo, snacks mo na. Oo. Ganon din ang salmon, ang clams and mussels, o yung tahong natin, no, nakakatulong para maiwasan ng depression. At leafy vegetables or leafy greens, Doc. Taas naman kasi ito sa iron. Yung muscle, mataas sa zinc. Alam nyo, mga mineral yun Magnesium naman ang nilalaman nitong salmon natin, no? Amino acids, mga nuts. So those are very good sa atin para ma-realize natin. Pag binigyan natin yung electrolytes at minerals sa katawan natin, may panggawa tayo ng happy hormone. Ayun. At sa prutas naman, Doc, mangosteen, makatutulong po. Ay, malaking tulong. Alam mo, ito mayroong study, tunay na study na ginawa. Medyo maliliit lang ang sulat, no? Kung maipagdala lang natin, nakalagay dito, isang artikulo, mga scientists, ang dami po nila, lampas 20, gumawa ng study, ang sabi nila rito, efficacy of adjunctive, ibig sabihin ng adjunctive, kaalinsabay ng gamot. Garcinia mangostana, ito po yung ating mangosteen. Pericarp, yung balat, for bipolar depression. Oh, okay. Nakita nila, napakaganda pala ron, study protocol for proof of concept trial. Kung mababasa itong maliit na sulat na ito, meron silang conclusion. Sa conclusion, the findings of the study, pakibasa mo nga yung conclusion, Chess. Nasaan yung maliit, Doc? The findings of the study may have
implications for improving treatment outcomes for those with bipolar disorder. Nakakatulong daw ito para mas ma-improve pa yung mga gamutan o yung resulta ng gamutan ng may mga bipolar and may contribute to our understanding of the pathophysiology of bipolar depression. Medyo scientific yung binasa mo, Chess, no? So, sisipin ko yan. Conclusion. Naunawaan mo ba yung conclusion? I therefore conclude. Yan. Hindi ka makapasok sa pintuan, conclusion. Ikaw talaga, Doc. Kailangan pasasayahin lang natin yung nakikinig sa atin. Baka mamaya seryoso. Oo, para hindi po ma-depress ang mga kababayan natin. Baka may hawak ng mga blade yung nakikinig sa atin. O, tatawa lang po kayo. Idadaan ninyo sa mga magpapaligaya po sa inyo. So ito, Doc, ay proven at napag-aralan din na ang mangosteen o Garcinia mangostana, ito yung prutas natin ng mangosteen, ay makatutulong para sa kalusugan. Pero Doc, lagi naman natin nababanggit dito sa ating talakayan, yung MX3, gawa ho yan sa mangosteen. Opo, sa balat ng mangosteen. Pinag-aralan niya na, nakita nyo, kanina merong study talaga, na yung balat pala ng mangosteen, yung pericarp, meron pong active ingredient, yung alpha, yung beta, yung gamma nutrients, na pumapasok sa ating sirkulasyon papunta ng utak natin para gawin daw yung mga magagandang kemikal para tayo may happy hormone. Okay. Sa lahat ng na-discuss natin ito, actually mahaba-habang discussion ito. Pwede pa tayo mag-part 2, part 3, at uulit-ulitin din natin, Doc, yung mga detalye tungkol dito sa ganitong uri ng kondisyon na pwedeng ma-experience ng kahit sino, bata, matanda. Sabi mo nga, Doc, no? Yung mga nagbubuntis lang maaring maging prone sa depression. Sakaling sila, Doc, ay gusto na personal na makipag-usap sa'yo kahit via messenger, open ka ba for consultation or kahit face-to-face, Doc? Madali lang po tayong mahanap. Papunta lang kayo sa Facebook, hanapin nyo lang yung pangalan ko, Edwin A. Bien. I-message nyo po ako. Kung i-message nyo ako yung habang hindi pa mabigat ang inyong nararamdaman, baka magme-message kayo, may hawak na po kayong blade sa inyong wrist. Wag naman po. Hanapan natin ng tulong kung ano man yung inyong nararamdaman. Because prevention is always better than cure, ano, Doc? Opo. Baka sa pag-uusap po yan. Opo. Naging katuwang natin sa discussion sa isang oras si Dr. Edwin Bien. Kung may mga tanong nga po kayo dun sa hotline number natin 0918-8888-693 o kaya pa hanapin nyo si Doc sa Messenger, Edwin A. Bien. Bisitahin din ang ating website, yung DMI. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa